So what's up mga ka-BJ, salamat ulit sa pagdalaw. Sa mga bago lang sa channel ko, don't forget to like this video, subscribe nyo na ako, and hit the notification bell. O ngayon ay pupunta naman tayo sa casa. Magbabayad tayo ng monthly ni Borge. Hindi ko to cash binili, monthly installment to. So kaya may obligasyon tayong bayaran. Medyo matagal-tagal pa pero at least makaka 1 year na tayo. May mga nagtatanong kung bakit ang bilis ko daw nakuha yung plaka ko. So habang nasa biyahe tayo, doon ko sasabihin kung gaano ko kabilis nakuha yung plaka at ano yung possible reason na nakatulong. So tara, let's go! So yun mga ka-BJ, pag-usapan natin kung gaano ko kabilis nakuha yung plaka ng motor ko at ano yung possible reason kung bakit ko nakuha ng mabilis yun. Kasi may mga nagtatanong sa akin, ng mga kaibigan, kung bakit ang bilis ko nakuha yung plaka ng motor ko. Yung iba kasi, mas nauna pa silang kumuha ng motor kasi sa akin. Pero hanggang ngayon, wala pa silang plaka. Biruin mo yun, ang tagal na. Isang taon na yata sa kanila. Huwag kayo iiyak! At may iba pa akong nakikita talaga na wala pang plaka pero matagal na yung motor sa kanila. So talagang inaabot ng taon. Sa mga hindi nakapanood ng video ko about ORCR, di ba nag-email ako kay LTO, NCR kasi medyo natatagalan nga ako sa pag-release ng ORCR. So binigay ko lahat ng details ko, details ng motor at yung details ng dealer. So yun, sinabi ko yun sa dealer. So yun, napabilis yung pag-release nila, pagpaparehistro nila. Ang bilis lang nabigay yung ORCR sa akin. Kasi nga ayaw ko magbiyahe nun nang walang document na dala. Hindi ako satisfied doon sa binibigay ng dealer na authorization ba yun, na hindi naman pala legal talaga sa mga LTO, sa mga Highway Patrol Group or HPG. Yun, May 16 na ibigay sa akin yung ORCR ko. Nung binigay na sa akin yung document, sabi ko hindi na ako mangungulit sa plaka kasi ang importante lang sa akin talaga ngayon ay yung documents. May mapakita ko na sa akin nakapangalan at sa akin yung motor. Pero nung July 14, biglang nag-text sa akin yung dealer at pinapakuha na yung plaka sa akin. Imagine, 2 months lang, almost 2 months lang, nagkaroon na ako ng plaka. Hindi ko naman pina-follow up o kinukulit sa dealer o si LTO. Hindi na ako nakapag-communicate sa kanila dahil nga meron na akong documents. Yun, after ko makuha yung plaka, inalis ko na yung temporary plate ko at nilagay ko na yung plaka. Bawal na kasi yun. Pwede kang hulihin yun na may plaka ka na, bakit may temporary plate ka pa. So ano yung naging rason, possible reason bakit ang bilis ko nakuha yung plaka? Ito ay disclaimer lang ito ay sariling opinion ko lang. Nasa tingin ko, ito yung possible o posibleng dahilan kung bakit. Nakatulong sigurado yung pag-i-email ko sa LTO. Dahil nasa kanila na yung details ko eh. So, ibig sabihin, parang pag nagbigay ka ng complaint o nag-apply ka, di ba? So, may details ka na doon, may issue o nagreklamo ka, may complaint ka. Parang naitatabi na nila yung information mo at parang mas na-assist ka pa nila ng maayos kasi nagiging priority ka. Personal ka nagdiretso sa kanila. Wala naman kasi akong ibang nakikitang dahilan kung bakit napabilis. Hindi ko alam kung meron sa inyo nanonood na mabilis din yung nakuha yung plaka na wala namang ginawa. Ako naman kasi, wala namang, ang ginawa ko lang, nag-email lang ako. At yung mga kakilala ko na matatagal na 1 taon o higit pang 1 taon ay wala namang ginawa. Hindi naman sila nag-email sa LTO. Kaya yun yung nakikita kong rason na pinagkaiba namin. Bakit napabilis yung plaka ko. So kung sa inyo ay napabilis din yung plaka pero wala kayong, hindi kayo nag-email, paki-comment naman below ano sa tingin nyo yung dahilan bakit mabilis yung pag-release ng plaka nyo kumpara sa iba. Kaya sa mga bago yung motor dyan o bagong bili lang na motor, pwede nyo rin gawin yung pag-i-email sa LTO. Wala namang masama doon. So nagpapasis lang kayo sa kanila kung ano yung status na ng registration nyo. Para naman sa inyo to at wala namang masama doon. Para hindi rin mga kampante yung dealer na okay lang to. Okay lang tumagal yung documents, wala namang nag-aasikaso o wala namang nagko-complain. So, para sa atin to mga motorista. Kaya sa mga hindi pa nakapanood nung sa ORCR kung paano ko ginawa, ilalagay ko sa description box yung link ng video. So yun, hanggang dito na lang mga ka-BJ at mag-email na kayo, malay nyo. Totoo nga pala yung sinasabi ko, di ba? Mag-iingat kayo lagi, ride safe, and God bless.